Hello cupbearers, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at tayo po ay nasa ikalimang buwan na ng school year 2025-2026. Ang isang school year po ay tumatakbo sa loob ng 10 buwan. Ibig sabihin po, 10 buwan lang po natin nakakasama ang bawat teacher ng ating mga anak sa loob po ng isang school year. So for sure, alam na ninyo kung sino yung mga teacher ng mga anak ninyo, even yung mga kanilang subject teacher. At the same time, for sure, alam na din ninyo kung ano yung kanilang mga character, yung kanilang mga attitude, behavior, at kung paano din sila mag-act, no? O kung paano nila tinuturing o tinatrato yung inyong mga anak at kayo bilang mga magulang ng kanilang mga estudyante. Isa po sa pinakamahalagang bagay ay magkakilanlan ng mabuti ang teacher at ang magulang para makapagtulong po kung paano natin aayusin yung mga pangangailangan sa loob ng classroom, sa loob ng school, at paano din po natin matutulungan na iangat yung kakayanan ng bawat estudyante po natin, bawat mga anak po natin. Napakahalagang bagay po na ang isang teacher ay professional sa lahat ng oras, sa lahat ng aspeto. Because hindi lang naman sila teacher doon sa loob ng eskwelahan. Pagpasok nila sa loob ng bahay nila, dala-dala pa rin nila yung pagiging teacher nila. Paglabas nila sa eskwelahan, pupunta sila ng palengke, ay si teacher, ay si teacher, ay si teacher. Sa mall, kahit saan sila pumunta. Because for me, once a teacher, always a teacher. Kaya napakahalaga para sa akin na malaman anong klaseng tao siya, anong klaseng teacher siya. Because, again, dapat yung respeto natin, given sa lahat. Sila na lang ang magtatanggal ng respeto natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang DepEd order na dapat pong malaman ng lahat ng magulang at estudyante na may kaugnayan po kung paano po dapat tinatrato at inaasikaso ng isang teacher ang isang estudyante at paano po sila nakikiharap ng maayos, profesional at mabuti sa mga magulang ng kanilang mga estudyante. Kahit po hindi nila estudyante, once na nasa loob po ng eskwelahan ng anak ng isang magulang, lahat po ng teacher doon sa eskwelahan na yun ay inaasahan na maging professional, hindi lamang po sa mga kapwa nila teacher or DepEd personnel, kundi pati po sa mga estudyante po at sa kanila pong mga magulang. So again, once a teacher, always a teacher. Ang DepEd order po na pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga pong malaman ng lahat ng magulang, lalong-lalo na po ng mga estudyante, dahil po ito ay may kaugnayan kung paano dapat tinatrato at inaasikaso ng mga DepEd personnel, lalong-lalo na po ng mga teacher na nasa teaching profession, ang mga estudyante at yung pong kanilang mga magulang. Hindi lang po estudyante at magulang, kundi lahat po ng mga tao na nasa kanilang paligid. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang DepEd Order number 49 Series of 2024, which is the amendment to DepEd Order number 47 Series of 2022. Promotion of implementation in the delivery of basic education programs and services. Yun po yung DepEd number 49 Series of 2024. Ang sabi po sa DepEd Order number 49 Series of 2024 ay, the promotion of professionalism in the delivery of basic education program and services has been issued as DepEd Order number 47 Series of 2022 to further strengthen professionalism within the department and integrate it in all area of works and practice in the department. DepEd Order number 47 Series of 2022 is amendment to include additional provision on employment and personal relation as well as responsible use of social media. Kung natatandaan po ninyo, nung mga taon ng 2022, 2023, talaga naman pong ang dami pong teacher na na-televise na gumagawa ng mga violation doon po sa mga rules and regulation ng Department of Education. Pero po doon, yung isang teacher na binidyo niya pa or nilive niya pa yung paninermo niya doon sa mga estudyante niya to the point na nagsabi na siya ng mga salita na verbally abusive, psychologically abusive din po yon, at saka doon po sa kanyang pagsasalita is talaga naman po nakaka-degrade ng pagkatao ng isang bata at nakaka-discourage. So emotionally, psychologically, and verbally abuse po yung mga ganon. Doon sa number 2 naman po, may isang teacher na lalaki na nabidyuhan ng kanyang estudyante at tinatadyakan po yung kanyang estudyante. So, kung anak ko ang estudyante ng kahit sino doon sa mga teacher na yon,
hindi ko palalagpasin yun. Because, hindi tama yun. Kapag pinalagpas yun, uulitin lang nila ng uulitin yun. Hindi tama sa isang teacher na magsasalita ng hindi mabuti, ng hindi tama, at mananakit ng isang estudyante. Kasi dinala namin ang aming mga anak sa eskwelahan para turuan ninyo, para gabayan ninyo, at tutulungan namin kayo. Not all parents naman po is talagang supportive, no? Pero, supportive man yung parents or hindi supportive yung parents, yung professionalism ang dapat sinusunod ng isang teacher. Because nakababa na yung rules and regulation. Susundin nyo na lang. No? So, kaya po, dito po sa amendment na ito ay pinag-igting din po ng Department of Education na yung paggamit ng social media ng mga teacher is kailangan po na nasa lugar talaga at hindi po pwede na gagamitin mo yan para lang sa ego mo. At ganoon din po, pinag-igting po ng Department of Education yung professionalism din sa paggamit po ng social media. Number 2 po, ang sabi po dito ay Item 1 to 4 of DepEd Order Number 47 Series of 2022 on the promotion of implementation and the delivery of basic education program and services are amended and shall read as follow. Number 1, it is the policy of DepEd to promote effective beneficence policy and programs. To release this, DepEd should be free from any partisan activity. As such, this office reminds the official and employees to practice the highest form of professionalism and to observe the following measure. A. Refrain from seeking endorsement, recommendation, contribution, support, consideration, political accommodation, or any form of intervention from other government person or similar entities outside DepEd. B. Desist from soliciting favorable action from politician to facilitate the implementation of programs, project, or activity except those covered by Adapt a School program initiated by the local government units, funded by Special Education Fund, or covered by partnership agreement or allowed by laws. So dito naman po, ang sinasabi po ng Department of Education sa ating mga DepEd personnel is kung hanggat maaari at dapat pong iwasan talaga yung paghingi po ng mga endorsement, recommendation, support, contribution, at yung pong mga consideration doon po sa mga tao outside po sa Department of Education. Kasi pwede po yan magamit ng, halimbawa po may mga kilala kayong political na parties, no? Gagawin lang po niyan mga yan, uy, ganito, ganyan, ganyan. Baka naman pwedeng magsulisit sa mga estudyante o kaya naman sa school po ninyo. Iwasan po hanggat maaari kasi base po doon sa DepEd Order Number 41, bawal po ang any collection or solicitation po para po doon sa eskwelahan, okay? Meron po tayong DepEd Order Number 41 which is the no collection policy. So, sundin din po ninyo yun. Ito lang naman yung iniiwasan nila. At the same time, when it comes to solicitation or soliciting something, hindi lang naman po yan pera o kaya naman po ay yung mga material things, no? Kaya po pinapaiwas din po doon sa letter B na rules ng Department of Education, ang mga teacher pagdating po sa soliciting favorable action from any politician. Halimbawa po niyan, kampanya, or yung may mga tumatakbo na para maging kung ano-ano man dyan sa politics, hindi po pwede na magpapacilitate yung politician doon sa isang implementation or project ng eskwelahan para makagain din po ng possible na mga boto in the near future. Because ang tawag po doon is conflict of interest. Naiintindihan po ninyo? Mas maganda po na kailangan yung mga partners po ninyo, yung mga stakeholders na lang po, yung mga maging guest o kaya naman po ay ipag-facilitate ninyo, especially po when it comes to Adapt a School program na funded nga po noong Special Education Fund. So, para po doon sa kaalaman ng mga kapwa ko magulang, marami pong proyekto ang Department of Education kung saan ginagawa po nila lahat ng pamamaraan para mas mag-improve po kung paano po matutulungan yung ating mga kabataan. So, kailangan po alam din po ninyo yung pong mga tinatawag natin Special Education Fund at saka yung SIP po, which is yung School Improvement Project po. Yan pong mga yan, ginawa yan at inapprove yan ng Department of Education.
para po sa ikabubuti ng mga teachers at ng eskwelahan para po sa ating mga anak. At the same time, meron po tayong tinatawag na Adapt a School program. Ang Adapt a School program po is yung tumutulong nga po tayo doon sa mga eskwelahan. We can be a donor, no? Pwede tayong maging donor, no, ng kahit na anong bagay na alam nating makakatulong sa eskwelahan. So, sample po niya, nung ako po ay nasa isang kumpanya kung saan kliyente namin ng Department of Education at ako yung humaharap sa mga DO, mga principals, no, meron po ako mga nakakausap na ang ginagawa po nila is, syempre yung mga principal naman po, nakakausap niya yung mga teacher. Nalalaman nila, sa isang teacher na to, ilan yung estudyante ng 4Ps, ilan yung estudyante na kailangan talaga ng tulong. Meron pong kumausap sa akin, tapos nagkakwentuhan kami. That time, nung nasa DepEd ako, hindi pa nag-aaral si Ellie kasi baby pa po siya. No? Tapos, tinanong ko, paano po yun? Sino po mag-handle ng pera? For example, yung bata, talagang incapable yung parent niya kasi dami nila. Diba? O kaya yung iba po may sakit yung mga magulang. Ang mangyayari, magbibigay yung isang donor, no, yung isang sponsor, ang hahawak po ng baon ng bata is yung teacher. Tapos, let's say sa isang araw, ang baon niya ay 20 pesos. Ang binigay mo, 5 pesos or 10 pesos, no? 20 pesos is enough. 10 pesos is enough. Kasi, syempre, hindi natin alam kung kumakain yung bata sa bahay nila or hindi, di ba? So, 20 pesos is enough. So, sa 1 week ay 100 pesos. Sa 1 month is 400 pesos. No? Ang hahawak nun is yung teacher. Tapos kada sari, no, kasi may binibentang mga food sa school, na galing sa kantin ng school. Doon na ibabawas ng teacher yung in-sponsor mo doon sa bata. So, din po in-encourage ko din po yung iba pong mga magulang na meron din pong kakayanan, tanungin po ninyo doon sa school. Ano ba yung pwede naming matulong po para sa Adapt a School program? Baka po makakayanan namin kahit sa maliit na paraan, tulungan po natin yung ating mga eskwelahan. Bukod po doon, para makaiwas nga po kayo doon sa mga reklamo na masisilip din po ng mga magulang na kagaya ko na alam yung mga rules and regulation, mas maganda po na yung mga partners nyo na lang po or yung mga stakeholders nyo na lang po yung inyong i-invite para po makaiwas nga doon sa mga issues na yan. No? Kaya naman po, anything na approve ng bylaws. Kasi, meron naman po talaga tayong mga bylaws. No? So, para makaiwas at masiguradong sumusunod ang isang eskwelahan sa rules and regulation, dapat po ang mga magulang meron din pong alam pagdating sa rules and regulation ng Department of Education. Letter C, refrain from requesting or obtaining support or endorsement from any third party in the hiring, transfer, promotion, removal, or any other personnel movement. Letter D, follow the internal rules and regulation of Department of Education on protocols related to communication, respondents, and another appropriate work process. And letter E, raise issue and concern regarding basic education via formal and appropriate DepEd channel either directly to the Office of Secretary or through the concerned assistant, secretary, or undersecretary without resorting to any political or third-party intervention or accommodation. Failure to comply with any of the aforementioned acts shall mean outright denial of any request or appeal for consideration in the Office of the Secretary. Sa letter C po, ang sinasabi po ng Department of Education is refrain from requesting or obtaining support or endorsement from any third parties. Sa halimbawa, gusto mong mayroong ipasok sa isang item. Bawal po dito ang palakasan system. Halimbawa, gusto mong palipat sa ibang school. Ay, tatawagan ko yung ninong ko sa kasal doon sa kabilang division office. O kaya naman po, when it comes to removal. Kasi bias naman po yun doon sa kabilang parties. Okay? Yun po yung sinasabi ng Department of Education sa letter C. At sinasabi naman po doon sa letter D is sumunod sa IRR. Madalas po ninyo itong naririnig sa akin, Internal Rules and Regulation. Implementing Rules and Regulation ng Department of Education. Lahat naman po yan pinapasa at binababa sa inyo. Meron kayong mga trainings, meron kayong mga seminars, meron kayong mga inaatinan para ma-review kayo at may enhance kayo. So, hindi na ito kailangan pa na sabihin ninyo, ay, hindi ko alam.
Because sa tagal ninyo sa serbisyo, alam ninyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang problema, marami ang gumagawa ng mali kahit alam na mali. Sa akin, hindi talaga po uubra yun. Kasi nga, makatuwiran ko, yes, hindi ako teacher, pero hindi naman ako tanga para hindi ko malaman kung ano yung rules and regulation ng Department of Education. The advantage is, bago ako nagpaaral, naging kliyente namin ng Department of Education at marami po akong nakilala at nagturo din po sa akin at pinayuhan ako na kapag nagpaaral ka, ganito ha, ganito, ganyan, ganyan. So, ako, tinreasure ko yun because alam ko, in the near future, ako ay magpapaaral ng anak ko. Kaya talagang pinag-aralan ko, inalam ko, at kapag meron akong hindi naintindihan, tinatawag ko din po. Para, ay, paano ba to friend, ganyan? 'Di ba? Mas maganda na meron kang alam at aware ka, kesa naman doon sa, ay, hindi ko alam eh. Ay, hindi ko alam. 'Di ba nga po may kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Yung rules and regulation ng Department of Education, yan po ay batas na dapat sundin ng ating mga DepEd employees. Pagdating po doon sa mga protocols and rules and regulation nga po, alam po ninyo kung ano yung tamang proseso. Alam po ninyo kung paano gagawin, kung paano i-email, kung paano itatawag. Alam po ninyo yan. Kaya again, sumunod lang po sa rules and regulation ng Department of Education. At dun po sa letter E, ang sinasabi po ng Department of Education, kung meron kayong mga concern, meron kayong mga tanong, i-raise po ninyo doon sa formal and appropriate na mga channel na ibinigay ng Department of Education para makadirekta kayo doon sa kanila sa taas. Meron kayong tanong tungkol sa items, sa promotion, itanong po ninyo. Lalo ngayon ng Department of Education, ang dami na po nilang mga intervention na ginagawa pagdating po sa promotion ng ating mga good and great teachers. At the same time, ang sinabi ng Department of Education, kailangan sundin lahat ng aforementioned ng rules and regulation na ito para masigurado po yung pagpapaigting ng professionalism ng ating mga teachers. So, yung number 1 po, yan po ay umiikot doon sa internal issue sa loob ng eskwelahan, sa Department of Education, kung ano yung mga rulings na dapat nilang sundin. Sa number 2 naman po, ito po yung kailangan natin pagpokusan mga magulang para alam din po ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa bawat sinasabi, ginagawa, or ipinapa-implement ng eskwelahan or ng teacher sa inyong mga estudyante at kung paano din po sila makitungo sa inyo. So, number 2 po, ang sabi po ng Department of Education is, in defining acceptable norms of conduct and relationship, DepEd officials and employee are reminded of the provision of Republic Act Number 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employee. In line with this, DepEd official and employees are expected to observe the following. A. Treat and approach DepEd colleagues, employee, learner, and stakeholder with the highest degree of professionalism, skills, and excellence. B. Respect the right of other and refrain from doing any act that is contrary by law, good morals, good custom, public policy, public orders, public safety, and public interest. Ang mga teacher po sa Department of Education, meron din po silang tinatawag na Code of Ethics for Professional Teachers. Ito po ay naglalaman ng mga articles kung saan ano ba yung dapat na ginagawa ng isang teacher sa loob ng eskwelahan at sa labas ng eskwelahan. Kung naaalala po ninyo, sinabi ko po kanina sa simula na ang teacher po, hindi lang sila teacher pag nasa loob sila ng eskwelahan. Sila po ay teacher kahit po lumabas sila. Kadikit ng mga pangalan nila at ng pagiging LPT nila ang Department of Education. Mga teachers, sa point of view po ng mga magulang na nakakaalam din ng mga rules and regulation or kalakalan sa eskwelahan ng Department of Education, ang teacher, especially sa mga kagaya ko, ang teacher, ang tingin ko dyan, teacher ka, pero under ka ni Department of Education. Regardless kung ano yung position mo sa buhay, kung sino ka, kung ano yung pinagyayabang mo, kung ano yung pinagmamalaki mo, o kung sino ka sa lipunan. Teacher ka, under ka ni Department of Education. Government employee ka. Meron kayong rules and regulation, meron kayong code of ethics, meron kayong manners na dapat sinusunod, pinapakita, kahit hindi kayo ganun. Dapat yun ang ipapakita ninyo sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga taong nasa paligid nyo. Teaching or non-teaching ang profession niya. Kailangan
professional kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin, ay teacher ako, ay engineer ako, ay doktor ako, professional ako. Ang pagiging professional ay hindi po nakabase sa titulo. Ang pagiging professional ay nakabase kung paano mo kinakausap, tinatrato ang isang tao, mababa man sa'yo o mataas sa'yo. Doon tayo magtatapos pagdating sa professionalism. Because may mga taong hindi mataas ang tinapos na edukasyon, pero daig pa ang nakapagtapos ng pag-aaral. In the same way, meron naman nataas ng pinag-aralan. Patong-patong ang nakasunod sa pangalan, pero kung trumato ng kapwa niya, daig pa yung walang pinag-aralan. So again, hindi ang titulo o ang profesyon na tinapos mo o ang life status mo ang magsasabi kung ikaw ay professional o hindi. Hindi po ganun yun. Ang pinakamahalaga, marunong kang trumato ng kapwa mo ng may paggalang, pagmamahal, at dignidad. Yun po, ang linaw-linaw po na sinabi ng Department of Education na itrato ng maayos with highest degree of professionalism, skill, and excellence ang inyo pong mga kasamahan sa loob ng Department of Education, ang iba pa pong employee, kasi dalawa po yan, teaching and non-teaching. So, gusto ko lang pong samantalahin ang vlog na to, no, para i-highlights din po yung mga nagagawa ng mga non-teaching personnel doon sa mga eskwelahan. Hindi lang po sa isang eskwelahan, kundi sa lahat po ng eskwelahan sa buong mundo. Saludo po ako sa inyo, lalo na po doon po sa mga tao natin sa kantin, yung mga nag-a-assist po sa mga feeding program, yung mga nagluluto po para po dun sa sari ng mga bata, at doon po sa ating mga utilities, no, yung ating mga janitor, yung pong ating mga guard, dahil kung wala po kayo, sino po magiging katulong ng ating mga good and great teacher para pangalagaan, mapanatiling maayos, malinis ang loob ng eskwelahan, at safe din po yung ating mga estudyante. So, salamat po sa inyo sa inyong mga tiyaga, no, lalo na po doon sa mga tao na nagbo-volunteer din po para po sa eskwelahan. Kasama po dyan yung mga volunteer na parents. So, gusto ko lang pong i-highlights talaga na na-appreciate po namin yung ginagawa po ninyo para po doon sa ating mga estudyante. Lalo na po yung mga ang motibo is talaga naman po mag-serve lang. Because dalawa din po yung klase ng tao. Nagsiserve sila na nagsiserve sa school because gusto lang po nilang magkaroon ng power. Gusto lang nila na, sorry for the word, sumipsip, di ba? Pero marami po akong nakikita sa iba't ibang eskwelahan na napupuntahan ko, kung saan talaga pong they are not expecting anything in return. Sige, mag-a-assist ako dito sa gate. Sige, magwawalis ako. Minsan kahit wala nga pong clean up drive may mga magulang ako nakikita sa ibang school, no, na talagang nagtutusok sila ng mga nalalaglag na dahon, kukuha sila ng walis, tapos lilinisin. No? So, balik tayo doon sa letter A, hindi lang po yung inyong mga kapwa DepEd employee ang inyong kailangan i-treat with highest degree of professionalism, skill, and excellence. Sinabi rin po doon ang learners at ang mga stakeholders. Parents, gusto ko lang pong sabihin muli sa inyo na tayong mga magulang is also stakeholder ng isang eskwelahan. Ang eskwelahan, yung mismong establishment, yung mga school head, teaching and non-teaching personnel ng Department of Education, yung staff, yung mga tauhan, at tayo pong mga magulang at estudyante, ang customer nila. Tayo yung pinagsisilbihan nila, tayo yung binibigyan nila ng serbisyo, lalong-lalo na po yung ating mga anak. Okay? Kaya hindi po pwedeng ihiwalay ang magulang pagdating po sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Again, meron pong triangle yan. Student, parent, and teacher. Hindi pwedeng sabihin ng teacher na magulang lang naman yan, hayaan mo siya, basta ako tuturuan ko yung mga anak. Hindi pwedeng sabihin ng kahit na sino na magulang ka lang. Magulang ka at ikaw ang magulang. Ikaw ang mas may karapatan sa anak mo, ikaw ang dapat magdesisyon para sa anak mo. Kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. At ang lahat ng DepEd order, karamihan ng rules and regulation nila is nakatuon po sa mga teacher, sa kanilang mga empleyado para makapagbigay sila ng maayos na serbisyo.
sa mga estudyante. Because lahat ng gawin ninyo sa mga estudyante ninyo, mabuti o masama, apektado ang magulang. Again, mabuti o masama ang gawin ninyo, may impact na malaki yan sa buhay ng isang bata hanggang paglaki. At sa bawat nangyayari sa isang estudyante sa loob ng eskwelahan, may impact din po yan sa amin. At ano yung sabi sa letter B? Respect the rights of other. Pag meron na po kayo narinig na word na rights, ibig sabihin po ay sumunod sa batas. Sumunod kayo sa batas when it comes to good moral, good conduct, yung public interest, public custom, public policy. Sundin po ninyo yun. Okay? Especially sa Code of Ethics sa Professional Teacher, yun po ay talagang ginawa para maingatan din po yung interest po ng Department of Education na hindi madadawit or magagamit ang Department of Education sa kahit anumang anomalya. Kasi yung kahit anong propesyon na may kaugnayan sa gobyerno, dala-dala mo yung pangalan ng organization at ahensya ninyo. Mabuti o masama ang gawin mo, magbabounce back yan dun sa organization mo. Magbabounce back yan kay DepEd, magbabounce back yan kay DOH, magbabounce back yan kay PNP, kay AFP, magbabounce back yan kay DOH, diba? Kaya po pansinin po ninyo, may mga teacher na gumagawa ng hindi tama, hindi mabuti, nate-televise sila. Palaging karugtong si DepEd. Tinanong ni reporter, tinanong na po namin sa Department of Education, pinupuntahan pa yung Department of Education na offices para magtanong ano masasabi nyo tungkol dito. Hindi lang po mga reporter ang pwedeng gumawa nun. Pwede din po ninyong gawin yan bilang isang magulang. Kagaya po dun sa mga nauna kong vlogs, kung hindi po kayo satisfy sa school, sa division office, sa regional office, punta po kayo sa opisina ng Department of Education sa Pasig po. Yun po siya. So, kailangan maayos, simple lang naman po talaga ang DepEd number 49, professionalism. So, para sa mga magulang na katulad ko, again, kailangan ang isang teacher ay tinatrato ang lahat with the highest degree of professionalism, excellence, and skills. Letter C, serve and perform one's duty and responsibility in a prompt, courteous, and fair manner. Letter D, refrain from engaging in any activity or any relationship that may impair one's ability in making objective decisions in the performance of his/her job function. Letter E, avoid relationship, interaction, and communication, including following social media with learners outside the school setting, except if they are relatives. And letter F, desist from any act that may compromise one's integrity as a government employee and may compromise the honor of Department of Education. Sa letter C po, ang sinasabi po, ang mga teacher po ay dapat mag-serve at gawin po yung kanilang mga duties and responsibilities base din po doon sa rules and regulation ng Department of Education at ganun din po, kailangan po masaya sa puso ninyo, tapat kayo, honest kayo, hindi kayo nanduloko, hindi kayo nandadaya, hindi kayo nang aapi at fair po yung manners ninyo. Okay? Hindi porket yung isang magulang ay bigay ng bigay, isang magulang support ng support, mataas yung grades. O kaya naman ay mabait na mabait kayo sa kanya. Okay? Hindi ganon. At doon naman sa mga magulang, kapag alam ninyo na tama at mabuti yung ginagawa ng teacher, suportahan ninyo. Pero kapag alam ninyo na mali at hindi na tama ang ginagawa ng teacher, tigil-tigilan ninyo yung pagiging sulsul ninyo. Ay, okay lang po yan, ganyan, because gusto ninyo na mapalapit sa teacher for the grades of ng mga anak ninyo o kaya naman may magigain kayo na posisyon. Tigil-tigilan ninyo. Kasi kapag mali na yan at kinonsinti ninyo, lalong lalaki ulo niyan. Kailangan, mga teacher, palagi kayong fair, okay? Hindi yung porkit bigay lang ng bigay yung isang magulang, support lang ng support yung isang magulang, ay sige po mami, ay sige po sir, sige po daddy, okay lang po. Kahit nakikita nyo walang ginagawa yung anak, hindi ganun. Because hindi lahat ng magulang na nasa section ninyo or handle ninyo o nasa paligid ninyo is hindi kayo inaobserbahan. Maraming mga kagaya ko na obserban.
Baka yung mga taong nasa paligid nyo napapansin na yung mga mali ninyong ginagawa. Alam naman po natin yan sa loob ng eskwelahan na mas komplikado ang mga magulang kaysa sa mga estudyante. Because merong mga magulang na ayaw nila na nauungusan sila. Merong gawin yung isang magulang na tama, pagkakampi-kampihan, gagawa ng issue, magchichismisan. Imbis na maayos ang samahan sa loob ng eskwelahan, nagiging magulo. Ang magulang, dapat equalizer yan. Dalawa ang klase ng pagtulong mga kapwa ko magulang. Tutulungan mo ang tama o tutulungan mo ang mali. Nothing in between. As for me, pag nakita ko na maayos ang teacher, nakita ko na talagang nangangailangan ang teacher, at lalong-lalo na yung mga teacher na hindi madaing, yaan yung masarap tulungan. Lagi niyong tatandaan yan. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Mabuti at masama. Nothing in between. Sa lahat ng aspeto ng buhay, dalawa ang klase. Gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Nothing in between. Hindi ka pwedeng tumayo doon sa gitna. Ay hindi, ano lang ako, binabalansi ko lang. No. Because pag hindi ka tumayo sa tama at mabuti, kakampi ka automatic ng masama. Yun lang siya. Ganun lang kasimple. Doon yun magtatapos. Pag hindi ka mabuti, ibig sabihin masama ka. Kung hindi ka masama, ibig sabihin mabuti ka. Yun lang siya at wala nang iba. Kaya po sa mga kapwa ko magulang, ini-encourage ko po kayo na kung tatayo lang din naman po kayo, tumayo na kayo doon sa mabuti. Because the Department of Education itself, wala po silang ibang ginawa, kundi paano natin mai-improve yung service natin para gumanda yung education system ng Pilipinas. Because para sa Department of Education, the best interest of our learners is our top priority. Hindi yan after sa teacher, hindi yan after sa magulang, hindi yan after kahit kanino. Kung ano yung mabuti para sa bata, doon tayo. Ganun po ang Department of Education. Okay? Sana po naiintindihan nyo yun. Letter D po ang sinasabi ng Department of Education is iwasan po yung mga activities, gawain, o kaya naman po relationship na maaaring makapag-impair doon po sa decision making or doon sa function ng isang tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. For example po, no, ang mga activity na hindi maganda, meron lang kayo naging problema ng kapwa mo, DepEd personnel, nagchismisan na kayo, siniraan mo na, ginawan mo na ng kwento na naging dahilan kung bakit parang feeling niya pinagkakaisahan siya doon sa eskwelahan o kaya naman feeling niya nakaka-apekto na to sa pang-araw-araw kong trabaho dito sa eskwelahan. Hindi na maganda to because hindi na maganda yung ginagawa mo. Okay? Or mga illicit relationship, yung mga relationship na hindi po talaga kaaya-aya at hindi po talaga maganda. Because alam naman po natin sa buhay ng tao, may mga pagkakataon po na nagkakamali. Pero iba po kasi ang pagkakamali sa sinasadya. Okay? Ang pagkakamali, 1 beses, 2 beses, yes, oo. Pero kung 3 beses at paulit-ulit na lang yan, at nakaka-apekto na yan doon sa moral ng kapwa mo, DepEd employee, or ng mga tao sa paligid niya, lalong-lalo na po sa mga learners po ninyo, yun po ay hindi po talaga tama. Kahit saan ninyo tignan, hindi po yun tama. Kaya, umiwas sa mga activity or mga relationship na maaaring magdulot ng hindi maganda doon sa pamumuhay din po ng inyong kapwa. Sa letter E po, ang sabi po ng Department of Education is avoid interaction, relationship, or communication including yung pag-follow po ng mga social media ng teacher and student sa isa't isa, maliban kung sila po ay magkamag-anak. So, ito po ay na-televise. So, ito yung sinasabi nila na because masyadong nagiging close yung teacher at yung student, nawawalan na ng respeto yung student doon sa kanyang teacher, or else may mga nangyayari na po na hindi tama at hindi maganda na nagkakaroon din po yung iba ng relationship doon sa kanilang mga teachers. No? So, hindi po tama yun. Bilang isang magulang at kayo pong mga teacher, tayo po ay mas matanda doon sa mga minor de edad. Kaya tayo po ang dapat mag-set ng boundaries. At kayong mga teacher ang dapat magdikta sa loob ng classroom
kung ano ang rules and regulation na dapat sundin ng mga estudyante. Because kung hindi kayo maglalagay ng boundaries, rules and regulation, gagawin ng mga estudyante ninyo kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya dapat sa simula pa lang, alam na ng mga estudyante. Okay, ako si Miss Arlene, ako ang teacher ninyo sa science. Ito ang rules and regulation ko. Mula sa araw na to hanggang matapos tayo. Ito yung boundaries ko, hanggang dyan lang kayo. Yes, mabuti ako, mabait ako sa inyo, pero pag sinabi kong kailangan ipasa to, ipasa to. Kapag sinabi kong mali ang ginagawa mo, 1, 2, 3, kailangan matuto kang itama. Because sa pamamagitan ng discipline, doon ninyo magiging yung respeto ng mga estudyante. Alam niyo yan, because nung mga panahon natin, talagang disiplina yung pundasyon natin. Sa mga kabataan ng bagong henerasyon ngayon, mga teachers, no, nakaedad ko, mas matanda sa akin ng konti or mas bata sa akin ng konti, tayo ang maglalagay ng boundaries at tayo magsiset ng rules and regulation kayo sa loob ng classroom po ninyo. No? So, yun po yung letter E. And letter F, desist from any act that may compromise one's integrity. Sa lahat po ng mga government employee, lalong-lalo na po kung maiko-compromise niyan, yung pong honor, karangalan ng Department of Education. Sa Code of Ethics for Professional Teachers, kasama din po yan doon. Because kung ano yung gawin ninyo, teaching or non-teaching personnel, again, sa mata ng publiko, under ka ng Department of Education. Okay? So, yun po yung ating number 2. Yun po yung kailangan ng mga magulang na itatak sa kanilang mga isipan kung ano ba yung standard na binigay ni Department of Education para po sa ating mga teachers. Number 3, sabi po, employees and officials must consider the legal restriction imposed by existing statutes, rules, and DepEd orders in the use of social media, whether it be for personal use of the DepEd official or mandate. Social media rules should be complied with. Such employees and official of DepEd: A, shall exercise caution when sharing posts or other content and should not participate in the spreading rumors and false information. B, shall not unduly post online attack against fellow DepEd employee and must utilize legal and human resources, mediation procedures, and C, shall not disparage DepEd and must always be mindful of the reputation and honor of the organization. So, ayun po, napakalinaw po. Letter A po, ang sinasabi po ng Department of Education, i-exercise po ninyo yung high caution, no, na maging mindful kayo sa mga pinopost ninyo, sa mga sinishare ninyo, or iwasan din po ninyo yung pagpa-participate sa pag-share po ng rumors. Halimbawa po, kahit nasabihin yung personal na FB po ninyo yan po ay kayo pa rin po yung nakikita. Nasa social media nga lang po. Netizen nga lang po kayo pag FB po ang pinag-uusapan or yung mga social media platform. Hindi po exempted na magpo-post kayo ng maaaring makasira sa reputasyon ng ibang tao, ng inyong mga estudyante, o kaya naman po ng ibang mga taong nasa paligid po ninyo. Because, again, meron po din dito sa DepEd number 49 na yung mga public policies and public interest po, kailangan din po ninyong panatilihin doon yung inyong professionalism. Okay? Hindi po exempted ang mga teacher para mag-run po kayo sa social media. Naman po, wag po ninyong gamitin yung inyong social media para atakihin po yung isa ninyong kapwa DepEd employee. Kung halimbawa meron kayong problema sa eskwelahan, sa kapwa ninyo teacher, sa mga supervisor ninyo, or dun sa mga master teacher ninyo, kung sino pa man sa eskwelahan, pumunta kayo sa HR, pumunta kayo sa guidance, sabihin ninyo na ganito yung nangyayari sa akin. So, again, context of bullying, work, meron po akong vlog niyan. Ang sinabi ko po doon, kung sa trabaho mo merong gumagawa sa'yo ng hindi maganda, binubuli ka, o kaya naman ay nag-i-inflict sa'yo ng harm ng paulit-ulit, pumunta ka sa HR. Pwede mo munang kausapin, sumbong mo lang, ito po yung ginagawa, huwag po muna ninyong ipatawag. Sa susunod po, nagawin sa akin yan, at least po aware kayo kung bakit po ako pupunta dito para ipatawag po siya. Pwedeng ganon, warning. Okay? Kailangan, kung mga sa mga
pulis, di ba, meron mga operation, meron silang tinatawag na warning shot. Ganun din po. Warningan nyo muna. O, meron kayong ginawang act, o meron kayong action na ginawa para ma-call yung attention ng ibang tao na nasa paligid ninyo na ganun na yung ginagawa sa inyo or merong nangyayaring ganun. Idaan muna sa human resources o kaya naman po sa guidance. And then kapag naulit, dahil sobra na, edi sige, magharap na kayo, ayusin nyo ng maayos doon sa proper mediation. No? So yun po yung sinasabi ng Department of Education. Again, we are all professionals. Okay? Hindi po pwede na professional kayo pero ugaling squatter kayo. Same time, kung yung mga walang pinag-aralan, sila ay masyadong mindful kung paano nila kakausapin ng isang teacher or ang isang professional, mas lalo tayong mga professional na nakapag-aral. Mas alam natin kung paano makipag-usap ng professional sa professional. Same with the other parent, no? Kung yung mga parent na hindi mataas ang pinag-aralan, masyado silang mindful or conscious kung paano nila i-approach yung isang teacher, mas lalo po ang mga magulang na merong pinag-aralan. Kaya, mga magulang, again, huwag kayong matatakot sa mga teacher. Wala kayong dapat ikatakot as long as kayo ang tama. And letter C, yun nga po, pag binood natin yan, lahat ng gagawin nyo, mabuti o masama, dapat maging mindful po kayo sa magiging reputasyon ng Department of Education. Because, yes, you are a teacher. You are Juan de la Cruz, LPT, Department of Education. Yun kayo. Not unless alis kayo sa bubong ni DepEd. Ay, hindi na ako DepEd. Pwede ko nang gawin kung anong gusto ko. O, pwede naman. Alis kayo sa DepEd, di ba? Ayaw nyo pala magpasakop sa rules and regulation ni DepEd. Edi alis! Number 4, the use of DepEd email address shall only be for work-related subscription and application. In no case shall DepEd email address be used for any personal social media account, profile, or activity. So, ayun po. Hindi po pwedeng gamitin sa personal para gumawa ng mga social media or page or anything because yun po ay para lang po sa work-related. Okay? Napakalinaw po ng sinasabi ng Department of Education doon. At the same time, mga kapwa kong magulang, kailangan, alam nyo naman kung ano yung professional actions, diba? Alam nyo naman kung kayo ba ay binabastos na, kung kayo ba ay ginagawa na ng hindi tama, hindi maganda. Alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Huwag kayong maging in denial sa sarili ninyo na, ay hindi, baka pagod lang siya. Ay hindi, baka ganito, baka ganyan. Hindi po. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kapag po merong ginawa or nagagawa ng paulit-ulit, lalo na po when it comes to implementation, humingi po kayo ng tulong sa Department of Education because yun po yung gusto ng Department of Education. Regardless tungkol man po yan sa bata o dun sa mga rules and regulation po nila. Bilang encouragement po, magpapakita po ako ng mga videos ng Department of Education, yung mga matataas po sa kanila, ang mismong nagsasabi at nag-i-encourage din po na magsumbong ang mga magulang doon po sa kanila para po makakagawa po sila ng aksyon at matutulungan po nila tayo. DepEd says violators of the Anti-Bullying Act face administrative sanctions. It advises school authorities to strictly comply with the law and address the bullying issue. Diane Carrera tells us more. Mommy Mirna shared that her 8-year-old son was bullied before in his school. That is why she constantly reminds her son on how to respond if the situation happens again. Yun ang sinasabi ko sa kanya na huwag siyang huwag kang umiyak, huwag kang maasar sa pag binubuli ka, katulad ng ibang mga bata na hindi ka agad papasok sa school kasi mahihiya na dahil binubuling ganon. According to the Department of Education, there are 29,723 incidents of bullying in schools for the school year 2015-2016. DepEd says that the effective implementation of RA 10627 or the Anti-Bullying Act is the proper way to address issues of bullying in schools. If a student has been bullied, the student or the parent shall report about it to the school authorities. They have to immediately report the matter to the school authorities. Under our existing rules, the school authority should not simply dismiss it and say, ay, naku, mga bata lamang yan.
a formal investigation should be commenced, or an investigation should be commenced, though it may not be formal. DepEd explains that parents shall be involved all throughout the process of the investigation. At kung sino po ang may talagang pagkakasala, depende po sa bigat, ay dapat po maparusahan. Kasama po dapat ang mga magulang sa lahat po ng mga pangyayaring yan. Ngunit, ulit ko pong sinasabi na yung psychosocial interventions to the bullied child and to the bullied kid should always be there. A school authority who neglects to act on an issue of bullying may possibly face administrative cases. Parents or students may report any concern to DepEd Action Hotline 633-1942. For PTV News, Diane Carrer. Papatupad ng mas mahigpit na patakaran kontra bullying ng Department of Education ngayong pasukan para naman sa mga magulang dapat malaman na agad kung ang anak ninyo ay biktima na ng pambubuli sa kanyang eskwelahan. Magbabagay si Dominic Aquilon. Tiniis ng incoming grade 8 student na si Carla ang pambuli sa kanya ng lalaking kaklase dahil sa kanyang kabataan at ulog ng buo. Bakit daw ako matapos mag-ikaw? Tinatapat na po ako pumasok. Nawawalan po ako ng confidence. Nagpili lamang ito nang magsumbusa sa kanyang ina at i-report sa mga opisyal ng eskwelahan. Ayon sa DepEd, magiging matagumpay lang ang kampanya kontra bullying sa mga eskwelahan kung maglalakas loob ang mga biktima o kanilang magulang na isumbagan sa kanilang guro o prinsipal ang naranasang pambubuli. Pwede masasahan ang mga ng bully sa ilalim ito ng ipinatutupad ng DepEd na Child Protection Policy Order. Yung first defense ng bully, reprimand po yan. Tapos yung second defense natin, merong suspension na ng 1 week. Pagdagdag, isa expulsion talaga. Maglalagay naman ng help desk ang PNP sa mga paralan para masusungan ng mga estudyante. Ayon naman sa isang eksperto, dapat maging sensitibo ang mga magulang sa mga anak para malaman kung naging biktima na sila ng pambuli. Parang hindi ay palagi pinigiya. At parang ina-isolate niya yung kanyang sarili. Wala siyang energy na pumasok or nandun yung takot na parang may magyayaya sa labas. Dapat agapan din ang mga sintomas na ito para hindi lumala o makasama sa bata. Para sa Manila, Dominic Aquilon. Sabi nga sa results ay talagang nakaka-apekto yung bullying sa performance nila sa exam. There will be a correlation made by the PISA results. Sa ngayon, we all know na talagang ganyan yung problema. In fact, sa ating Learner Rights and Protection Office na tinayo natin last year, karamihan sa mga complaints are really bullying. Yung mga natatanggap natin ang mga tawag, yung mga inimbestigahan natin, karamihan related to bullying. So sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga aralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas magandaan. For example, para talagang magagamit ng mga bata. So far, resolve natin cases sa ating Learner Rights and Protection Office. Yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na na-resolve natin. Pero we still don't know if there is under-reporting going on. That's why we need to make sure that our system is accessible to everyone, even to anonymous complaints, kasi maraming takot na mag-complain, to make sure that people are really being encouraged. Kailangan ay nakaabang na nga ang mga tauhan ng DepEd at kung maririnig mo ay talagang hindi na tumitigil ang mga telepono sa pagpasok ng mga reklamo. Yung mga walk-in request, so maging yung mga tinatawag at pinapadala sa Facebook ay nilalag nila sa mga computer para dito nalalaman kung ano-ano ba yung mga issue, gano'ng karami at anong klase. At sila rin ang balang tumawag sa mga district office at maging sa mga eskwelahan na concern. Meron din sila ditong quick response team kung saan nakapwesto ang kanilang legal team para sa mga concerns na merong kinalaman sa batas.
batas. At ayon sa DepEd, siniguro nila na hindi sila bumibitaw sa mga kaso hanggat hindi nare-resolba ang mga issue. Ngayon po, nakita po ninyo yung mga videos po na pinakita ko po sa inyo kung saan ang Department of Education, ang mga matataas na opisyal nila, ay ini-encourage din po yung mga magulang na magsabi po sa kanila at humingi sa kanila ng tulong o magsumbong sa kanila ng mga bagay na mga hindi na tamang nangyayari or yung mga maling implementation ng mga eskwelahan under ng Department of Education para po tayo po ay matulungan, kayo po ay matulungan. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon na masyado nang mabilis ang social media. Gamitin po natin ito para mag-reach out po doon sa Department of Education na, DepEd, ganito po yung nangyayari sa school namin. DepEd, kailangan po namin ng tulong. DepEd, ganito. Because alam ng Department of Education na ang isang magulang ay hindi aakyat sa kanila at hindi pupunta sa kanila kung hindi po ganun kaseryoso yung situation. Lagi po ninyong tatandaan yan. At ang Department of Education po, wala pong ibang gusto yan, kundi yung best interest ng ating mga estudyante. Kung sa mga simpleng bagay na mali, na pinalalagpas natin ng pinalalagpas, merong mga tao na mas lalong lumalakas. Ay, hindi papalag yung mga yan. Ay, hindi naman magsusumbong yung mga magulang na yan kasi wala naman alam yan sa mga rules and regulation. Tayo-tayo lang naman dito ang nakakaalam. At merong isang bata, 2 bata, at mga bata na nakatingin sa atin. Alam nila ang tama, alam nila ang mali. Pag nakita nila yung mali, ay hindi pinansin nila mami, ay hindi pinansin ni tatay, hindi pinansin ni nanay. Okay lang pala yun. Kalalakihan nila. Meron po tayong kasabihan na ang sabi po ay, sa mata ng bata, ang maling halimbawa ay nagiging tama. Again, kung ang maliliit na maling bagay, pinalalagpas mo ng pinalalagpas at hindi mo itinatama, yung mga taong gumagawa ng mali, lalo silang lumalakas. At yung mga tao na gustong gumawa ng tama, kinikimkim na lang sa sarili nila. At nakikita yun ng mga bata. Sa bawat estudyante natin, ilan dyan ang pwedeng maging teacher? Ilan dyan ang pwedeng maging pulis? Pwedeng maging doktor? Pwedeng maging engineer? Or kahit ano pang profession? Pero kung ang kinalakihan ng mga bata na yan, okay lang yan para walang gulo. Okay lang yan para walang gulo. Pero hindi nila alam, simula pagkabata nila, yung kaka-okay ng mga magulang nila na para walang gulo. Pagtanda nila, puro gulo. Because kung nung bata pa sila, yung maling ginagawa ng ibang tao, tinatama ng mga magulang nila. Paglaki ng mga anak natin, payapa na. Naiintindihan niyo po? Yun lang talaga yun. Because wala namang ibang aasahan ng Department of Education na magsasabi sa kanila kung ano yung nangyayaring mali sa loob ng eskwelahan. Mga teacher, hindi po magsasabi ang mga teacher sa Department of Education na may maling nangyayari sa eskwelahan. Bakit? May mga nagsasabi po, kasi po pag sinabi po namin yan, delikending kami. Kami naman po yung pagagalitan. Kaya sumusunod na lang po kami. Mga magulang, tayo, ang dapat nakaakibat ng Department of Education para malaman nila ano bang nangyayari sa isang eskwelahan, sa isang district na to, sa isang region na to. Ano ba yung dapat naming malaman? Because yung mga taga-DepEd, hindi naman yan bumababa sa lahat ng school. Bababa ang mga opisyal ng Department of Education para magbaba po sila ng mga bagong rules and regulations base sa nakalat nilang data and information at lahat ng binababa nila para sa ikabubuti ng ating mga anak. Kaya bilang tulong sa Department of Education, ini-encourage ko lahat ng mga magulang na maging aware at magsabi sa Department of Education kung ano yung mga nangyayari sa loob ng eskwelahan. Kasi kaya ginagawa yan, because meron na talagang problema. Sa palagay ninyo, yung mga maling ginagawa, gagawin yan kung provided lahat? Sa palagay ninyo, yung mga maling ginagawa na yan, gagawin pa ba yan kung walang problema? Hindi. Merong problema. Merong ugat ang problema. Na kaya nagagawa to, itong mga ganitong klaseng violation, merong hindi na ayos. At kung tayong mga magulang, sasabihin natin sa DepEd, sigurado si DepEd, sige pupuntahan ko tong isang school na to, kakausapin, ano po ba yung kailangan sa school?
Yun lang yung nakikita kong kailangan gawin. Sabihin lang, kailangan natin ng tulong. Para hindi palaging sa magulang kukuhanin yung pera, hindi palaging sa estudyante kukuhanin yung pera, kahit wala namang dapat ipaayos, may ipapaayos daw. Hindi guys. Para hindi kayo nahihirapan mga magulang. Kasi ang problema sa mga magulang, ayaw nyo pero napipilitan din kayong gawin. Ayaw ninyong magbigay pero napipilitan kayong magbigay because yung iba ginagawang mandatory. No. Pwede kayong lumapit sa division office. Pwede kayong lumapit sa regional office. Pwede kayong lumapit sa mismong Department of Education. Ang isang boses, mahina. Pero kapag nagsama-sama, magiging malakas. Ang isang magulang na nakakaalam ng DepEd orders, rules, and regulation, maaaring mahina. Pero kapag lahat tayong mga magulang ay natuto, nalaman, at tumatayo sa mabuti at hindi sa masama, mas lalakas ang Department of Education. Mas kaya ng Department of Education na i-amend, na gawa ng batas para sa ikabubuti lalo ng ating mga anak. So yun lamang po. Sana marami po kayong natutuhan pagdating po sa ating DepEd Order number 49. At again, alam ninyo kung ano ang tama at mali. Alam ninyo kung ano yung pagiging professional. Once na merong gawin ng teacher na hindi tama, hindi mabuti, kausapin ninyo. At kapag pinag-ulit-ulit, gumawa kayo ng aksyon kung saan unti-unting mababago yung mga nakasanayan nila at lalong-lalo na pag nakita yan ng inyong mga anak, masasabi nila na ganito tumayo ang magulang ko para sa tama. At balang araw, tatayo rin ako para sa tama at mabuti. Again, this is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len. God bless everyone!